iya mga nahimo sa among kabuhi. Lord, ikaw mag-bless sa hapon, pinatugyan ginaampo kong tanan, in Jesus' name, Amen. Okay, magalingkod ang tanan. Okay, kita nga mga believers, mga Christian, ang atong Ginoo na banhaw. Amen? Amen? Are you excited na banhaw Ginoo ta? Buhi, no? Damo ka tuo. Pero, pamatud-an ta sa kabuhi natin, kung totoo, di lang buhi ang atong Ginoo. No? You know, sang before ang Ginoo ta balik sa langit, ginbili niya sa iyang mga disciple, no? Ining Great Commission. Lakat ka mo sa buwas kalibutan, tuwalin mo ng balita, tanan niya mga tinuga, o kaya niya ang bugos na gahom. Sa langit ka sa duta ng tugyan sa akon. So, niya, sang kapanta ka mo sing gahom, no? Sa paghimo sang bulaton sang Diyos. Gani nga, magtuo kita nga ang Ginoo kabuhi, kagang iya pulong buhi. Amen? Kaya kung datuo lang kita sa pulong, hindi ta mapahayag sa kabuhi, gusto din itang patihan, no? So, dapat nga mapahayag sa kabuhi natin nga aton ginubuhi kagamanan. So, we can do all things through Christ. We can do all things. Amen? Sa kabuhi ta. No? Isa lang ni kabuhi ta, only one life. Isa lang ni kapinakadlaw madula. Di laman ang dugay-dugay. May nakita. Subong bata pa kamo, dugay-dugay, tigulang na kamo. Amen? Kag kung tigulang na kamo, limited na tayo ang inyong mahimo. So kamo nga mga pamatanon, ara pa sa inyong kusog, sinisang kanta, the joy of the Lord is your strength. May mahimo pa kamo sa Ginoo. Kani nga dapat mag-learn kamo magtuon sang sekreto sang pagdaog. Kaya din na pahamtang sa balaan kasulatan. Ang pinaka dako nga event sa kabuhi sa ating Ginoo amo iya pagkabanhaw. Damo nahimo sa Ginoo sa since the time nga nagkari ang Ginoo nagpakatao, kita naton ang mga miracles. Bisan pa sa iyang ministry, nakita naton ang mga nahimo sa Ginoo. Pero ang pinakadako nga nakita ta sa kabuhi sa Ginoo ang pagdaog niya sang kamatayon. You know, ang resurrection katulad na sang graduation. Nga eskwela ikaw sa imo kurso o kung sa elementary high school, sugod ikaw sa primero hasta sa tapusan. Pag graduation, dira mapahayag kung bala nakatapos ka. No? Kung bala na nahimo mo ang the best mo sa imo nga pagtuon. Kaya may mga medals ikaw mabaton. No? O kung mga bagay nga diin na napahayag sang imo quality sa imong pagtuon. So sa kabuhi sang Ginoo dira, nakita nga si Kristo nagdaog. Amen? Nagdaog siya sa pinakadako nga kontra. The greatest enemy. Ano kontra gid sang tao? Kamatayon. Right? Kaya mo ina ang bayad sa sala. Bible says the wages of sin is death. Kamatay tao kag ang tao, ang ginadlukan nga tao, kamatayon. Kay ang kamatayon damo sing agent, no? Isa hindi ka mapatay sa gutom, patay ka sa balantian. Hindi ka patay sa balantian sa kamalaman. Right? Ang tao na mo. And as it is appointed unto men once to die after this judgment. So, mga kauturan, ang tanan nga problema sa tanang sulban bangod sa kay Kristo ang aton sala nabaydan, no? Kag ang bayan kasala natin nga kamatayon nadaog, nadaog sang Ginoo.
Siya nagbayad, nangimatay siya pero na banhaw ang Ginoo ta. Di kuno ay nabanhaw ang Ginoo ta sunod sa ginbasa kaina. Ato pagtuway pulos. We are the most all men, most miserable. We are kita pinaka-miserable nga tao sa kalibutan. Kaya nga, no? We deprive everything for us sa aton nga pagkabuhi na mag-alagad sa Ginoo. Mapatay ko ay naglit pagkabanaw ay manapulos, no? Kani nga, sa indiri, dapat nga nahangpan ta. No? Ginakabuhi naton ining buhi nga Ginoo. Kag ang aton pagtuo sa buhi nga Ginoo. Kag ini nga pagtuo makita sa aton. Ining Kristo nga ginakabuhi ta makita sa aton kabuhi. Nga buhi siya kagamanan. Amen? Amen? Gamanan. Nga paagi sa iya mahimo mo ang kabubuton sa Dios imo kabuhi. Ha? Ang balik Paul, I can do all things through Christ. Ano ba purpose ang Ginoo? Ha? Kaya amo mala na importante sa kabuhi ta, mahimo naton ang tinutuyo sa Ginoo sa aton kabuhi until kita magatubang sa iya pirang adlaw. Ka-accomplish mo bala, mission is accomplished. Muna. Atubangan mo to. Damo tao nga waay na-accomplish sa kabuhi nila ang Ginoo labas tanan. Why nila nabaton si Kristo sa ilang kabuhi? Failure sila katama. Kani nga sa mga nakabaton kay Kristo, na iya manluluwas, inisaad sa Dios ari sa aton. Hindi lang kay Paul, hindi sa tanan. We can do all things through Christ. But before that, we need to know or to learn sa mga bagay nga ano bala ang sikreto no, sa kabuhi Kristohanon. Kag ano bala ang ginhimo ni Kristo para sa aton. Bal siling diri sa ginbasa naton, the eyes of your understanding being enlightened, that he may know what is the hope of his calling, and that what the riches of the glory of the inheritance of the saints. Manan mo ang paghaon sa imong pagkatinawa. Ang kamanggaran sa himaya nga panublion sa mga balaan. We are heirs with Christ. Manubli kita sang kamanggaran sang Ginoo. Hindi nga magmantinir. Hindi nga mag-miserably ang kabuhi. Dapat mamanaan natin. Gani nga, sa indiri, and what is the exceeding greatness of His power? Dano kadako ang gahom niya sa aton ng mga tumuluo, sa mga nagtuo, suno sa papanghikot sa gamanan nga gahom, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in heavenly places. Ginhatag sa Ginoo sa atin ng gahom. Gahom ni Kristo niya, all power is given unto me. So go unto all the world. Hindi nga mapatay ka lang. Magtubang sa Ginoo, you do nothing for God. Ay tinahimo sa imo kabuhi. Ito na imposible. So that is not the right kind of life God wants us to have. Hindi ang Ginoo gusto sila, no? Dapat nga pakita ka nga ang Kristo kabuhi. Amen? Duro ka claim, duro ka celebrate sa resurrection ni Christ. Pero ang pamangkot pala, ang pano, na panaw si Kristo, na banhaw siya para sa aton kadalagan. Amen? Para sa aton kadalagan. Kaya isang aga nagtuon kami ng mga bansang pagkapanaw. Natunan naman ang tatlo ka purpose. Why Christ was resurrected. Una dira, kaya na-mention man to sa message. The resurrection was for the declaration of the Lordship of our Lord Jesus Christ. Una nga rason, agad ma-declare nga si Kristo Ginoo. Amen? Ang iyang pagka-Ginoo mapahayag. Mapahayag nga siya Ginoo sa mga Ginoo. Hari sa mga hari. So we are serving the King of Kings and the Lord of Lords.
Amen? Okay? So, kanami, no? Sa kabuhi sa mga young people nga alaga sa Ginoo kay no, kaya naligan nga adlaw may conference. Pero sa aton damo na nag-ano na to sa conference. Mga talents nila nagamit kag napayag. No? Langin sikat kamo. Amen? Oh, amo na importante sikat kita kay Kristo. So, si Kristo na pahayag o kung nabanhaw kag sunod diri sa Roma 1:4 and declared to be the Son of God with power. No? Declared nga anak sa sang Dios nga may gahom according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Imagine mo, sinutin mo na kabuhi sang patay. Si Kristo sang arin siya nagapamanhaw sang patay sa dira si Lazaro. Mga napatay ito din buhi niya. Pero saan siya napatay? Siya man nagbuhi sa itang grabe. Oh? Grabe nga gahom. Amo na abyan ang Ginoo nga ato ginalagan. Amo na nga wa ita dapat hadlukan. Amen? So amo ina ang unang purpose. Okay? Kadua the resurrection was for the salvation of sinners. Hindi lang kay Kristo mapahayag na Ginoo siya kundi sa aton nga mga sasala may paglaom sa kaluwasan. Amen? Ini para sa kaluwasan natin. Amo na ang diri sa Bible, no? Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amo na, sa salwini natin, ha? Kung ituan mo sa imo baba nga si Jesus Ginoo, ka magatugid sa imo tagipuson nga ng Diyos na banaw sa iya maluwas ikaw. Hindi gali ang tao maluwas kung ang Kristo nga natuhan na wala banaw. O, dapat nagtuo ka nga ang Ginoo nga ginatuhan buhi, gamhanan. Right? Damong tao nga nagtuo pero ay kung nga Ginoo ay naluwas kay ang pagtuo nila sa patay nga Kristo. Di ba si damo man sa mga Kristiyan nga muna? No? Imbisan ganito mga disciples na to. Ha? Kung sila nagtuo nga mabanhaw ang Ginoo ta, maayo pa mga unbeliever kapati silang mabanhaw Ginoo mutugin pabantayan. No? Pero ay nilaging baton siya, naging tuhan, no? Nagtuo kapati sila na banaw. Ha? Damo ta kapati nga nabanaw Ginoo natin, pero why sila kang tanan? Pero kita nga Kristiyan nga may kang tanan, dapat nakapati kita. Kaya mo nga nangita sila sa dawasan Ginoo. Why dito? Ginsabdong sila sa angel. So sa angel, why ye seek the living among the dead? Why ye seek the living among the dead? Nga ginapangitan nyo ang buhi. Gikan sa mga minatay. No? May dako ilang kaulugan. Nga damo nga tao nga pangita sang kabuhi. Pero sa patay nga bagay. You want to have life? You want to have eternal life? No? Pero ang ginapangitaan mo ay tira. For example, si Kristo mo, hindi Diyos. Ang damo ga tuo nga si Kristo. Kay Kristo pero ibang gato nga hindi siya Diyos. Number 1 dira ang pinakabdako ko iglesia man din sa bilog na Pilipinas. No? Di kung si Kristo mo hindi Diyos, may eternal life why? Right? Kung tao lang, kaya ang Diyos lang may eternal life. Kani amo na ang pagkilala sa Ginoo, no? Kani nga dapat uhan ta. Kaya mo na ang pagdili. Kung nagatuwa sa imo tayo, kang nga ang Diyos nagmanaw sa igikan sa minatay, ang iya pagka-Diyos nagmanaw sa iya, maluwas ikaw. Amo ni yung ginbasa natin dili sa Romans 10, verse 9. Dili pa din sa 1 Peter, chapter 1, verse 8, 18 to 21. Ang dili, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation
received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in this last time for you, who by him do believe in God that raised him up from the dead and give him glory, that your faith and hope might be in God. So, amo inaabyan, no? Ang kamatuoran nga diin, nakaangkon kita kaluwasan bangod kay nagatuo kita nga atong ginubuhi na banhaw siya. Amen? Salamat kita gid, no? Nga hindi na kita mahulog sa interno, hindi na kita mag-antos. Ha? May pagdaog kita gikan sa gawon sang sala. Kay bangod na banhaw ng Ginoo. Kag ikatatlo amo nga ang resurrection sa atong Ginoo was for the justification of the saints of God. Dinigin pahayag nga ginpakamatarong kita mga dinuwas. Ginpakamatarong. Gin-declare sang Diyos that we are righteous. Amen? We are justified. Romans chapter 4, verse 22 to 25, 123. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone, but it was imputed to him but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised him up, Jesus our Lord, from the dead, who was delivered for our offense and was raised again for our justification. Okay? So, ang muli abyan, no? Ang pagpahayag sa malaking kasulatan. Okay? So, unadong tunaan, ang maayong balita, may arak ka tatlo ka parts, no? Ang gospel na tinatawag. Anong inang gospel? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang pagkamatay, paglubong, kapagamanhaw. Muna ang simbolo na isang ginatawag nga baptism. No? Why we baptize in immersion mode? Nga ang bunyag o kung si Iban bunyag, no? Nagabautiso kita sa tugmaw. Iban nga bautiso sala. No? Iban bubulang. Iban sprinkling. But as Bible believers, immersion. Why? Ano simbolo sina? No? Ginabautisyon ko ikaw sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Malas. Subong nga si Kristo napatay, no? Ginansang sa cross, na indagdadra. Ginlubong, gin-immerse sa tubig. And then paglubong sa imo, ginbanhaw. Gani magkabuhi ka sa bago nga pagkabuhi. Manang hulugan sa imo. So, why hulugan? Kung ang imo baptism, salaan mo. Dapat nga biblical man. Amen? So, amoy na, no? Kag, kining gospel is the blessed hope of Christian. Labi na sa bilog na kalibutan. Bangod sa ginhimo ni Kristo sa Kalbaryo, sa cross, napatay siya, nabanhaw, ginmaydan niya ang atong nakasalanan, sing pupusgid sang iya kamatayon. Agon may anak kita paglaon sa natawag na himaya. Okay? So, nagkakanta kita. Ano nga ating kanta kanina? He lives, no? He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me. Amen? Tara man nga, because He lives, I can face tomorrow. He lives, I can face tomorrow. Hindi ko mapadayon kay isa si Pastor Romulo sa akin. Pero pinabawi naman sa kay Ryan. Yung ba't ko kay Ryan magkanta, no? Man, mapanubli ka Pastor Romulo. Okay, so una, no? He lives. Amen?
Buhi atong Ginoo. The reason why we can feast tomorrow. All fear is gone. Why na kita kahadlok? Sang buwas. Kaya buhi atong na Ginoo. So, abyan, no? Ang purpose nga ng imatay ang Ginoo number one, it gives hope to the hopeless. Naghatag ini paglaom sa mga paglaom. Naghatag sa encouragement sa mga discouraged. Sino na discouraged? Don't be discouraged. You need to be encouraged because na banaw ang Ginoo. Then, naghatag ini sa kapawa sa kabuhi sa mga bulag, spiritually blind. Damo taong ulang, pagkakita, hindi kita sa kamaturan, hindi nila nakilala si Kristo, sila kabuhi. Pero paagi sa pagkabanaw ni Kristo, maiwagan ikaw. And then, naghahatag ng kalipay. So, sa bilang the unspeakable. Joy unspeakable. And joy unspeakable and full of glory. Amen? Sa mga kaluluoy, sa mga taong aral sa kasudot, ining Kristo naghatag kalipay. Kag ini naghatag sa pakiday, kag kalipay sa nag-asubot. Sa kalibutan, dutang luhaan. Damo kasubot, damo mga sakit, sugata natin. Napatay atin mga uturan, patay ng pag-aamda, no? Pero, bangod kay Kristo na banhaw, ini nagahatag kaligo, ang kalipay sa ating puso. No? It gives comfort. Naghatag, paglipay man sa nga masakit, nga nagatubang sa kamatayon. Damo tao sa bibig na sa kamatayon. Damo ako nabyan, nga diin, ang nagatinga-tinga na, kag ginaistorya ko. Kakahadatan ang kamatayon. Kasakit. No? Sinsang kanta, I'll fight life's final war with pain. Maaway ka, tapusan inaway natin. Final war with pain. May kasakit. May cancer ka, hindi lang nagkakasakit. Wow. Storyan mo kapon sa isa natin. Niya, natiyo ako na cancer. Sa kahig na mo lang tolino, tatil. Suliya, wow. Ilugalawas, antus, berting antus. Almost nang masakit sa sinaan na balatian, nag-antus din. Pero abyan, kung namanaan mo lang nga ang ating Ginoo na banhaw sa minatay, agi lang inang kasakit. Amen? Sino ni David, bisan magalakat ako sa lumpia kan sa landon sa kumaway ko dapat kay berka. Ang Diyos ko dapat. So, nagalipay sa aton. Nagahatag harits sa mga ginapigos. Nagahatag sa pusok sa mga maluya. Kang nagahatag sa kadalagan sa mga defeated. Ang defeated isa ka buhay, daw ay paglaom. Bangon sa pagkabanhaw ni Kristo. Ay pagdaog. Amen? So, one day, pila ka adlaw, mabalik ang Ginoo ta. Sunod sa iya saan. Kag sa iya pagbalik, He will change everything. He will change our vile body. Amen? Ang aton lawas nga mamalakyon. Islan sa pagkadi mamalakyon. Ang corruptible body will be changed into incorruptible. In the twinkling of an eye. Sa pagpamisok ka mata, imagine that, Pag pisat mata mo, kanan nga kulang-kulang sa lawas mo, kumpito. Amen? Mga diferensya sa lawas natin. Tamo diferensya. Kaya balang bangod sa sala, no? Ang ginmark kita sa sala, the reason nga, we are not so perfect. But, kung magbalik si Kristo, mangin perfect ang tanan. Mangin perfect ang tanan at yan. So, amang ina ang buhay natin nga paglaom abyan. Kung magkarina si Kristo. There is a Romans chapter 6 verse 5. For we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kaya tanong kita, tulad niya sa iya pagkamatay, mapanhaw mo kita
Ha? Sa katulad sa iyang pagkabanaw, rise up mo kita. Si Kristo na banaw sa minatay, may glorified body, we will have glorified body. Magkaroon si Kristo. Iban siling isa ka religious leader, glorified body na ako. Hingapati man iya mga sumunod. Pero, ginagutom pa siya, no? Kuna, hindi na ko matablang bala. Pero hadlag man siya sa bala. Hindi, no? Pero may anak ko na basa sa kanya, 16 years, ay kaon ka na. Grabe ba? Buhi. Bago may glorified body na. Pero mo ng glorified body, abiyan, no? Kaga sila mo din sinisang Ginoo sa iyang mga apostol, siniya sa malipot nga tiyon, no? Hindi niyo ako makita. Hindi ako makita. But you see me. Pero makita ninyo ako because I live. No? Nakabuhi ako. Nagkamuman mo nakabuhi. Amen? Yan muna mga labuan ta. Patay sanda po, o ibig kita, hindi tayo magkita. Pero, pinakaadlaw, magpilit ay kita kay may pagkabanhaw. Pagkabanhaw yan. So, that is the purpose why Christ was resurrected. So, the importance of Christ's resurrection, number one, the resurrection give us boldness sa ginatawang kamatayan. Naghatag sa kaisog sa aton sa pagtubang sa kamatayan. Mag-abot ang kamatayan sa tanan kit. Sa Bible, hindi pa mag-rapture. We all be dead, no? Tanan kita mapatay. Ay gintalana sa tao mapatay. No? Pero hindi kita madlo. Kaya nga, no? Minsan si David sa una, ang David niya, surely goodness. Sa pagkamatuod, ang kaluoy mag-asunod sa akon, shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pagkapuyo ako iya sa pulihan sang inuusin kayo. Iway pagani kinunag sa ato nga, let not your heart be troubled. In my father's house are many mansions. Pero si David naghahampa na siya, I will live in the house of the Lord forever. Amen? Amen? Kamu man? Amen? Magapuyo pala kamo sa balay sa ginusin. Pagkatapusan. Sang sa ministry kami, almost sa amon nga kuan sa simbahan ng Kistar. Dito sa IBC simbahan, supon simbahan sa among balay. Sa nagsalyo kami sa Leon. Simbahan mangyapon ang balay. Hindi ko daw para sa David niya. House of the Lord, but that is not the house of the Lord. In my Father's house, in heaven. Amen? Sa langit. Nakabuhi kita dito. Hambal diri sa Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Hambal diri, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Kasi nindri ang inuugit mga punsag gikan sa langit, sa singgit sang tingog sa manugtunda, kag sa katapusan nga budyong sa Diyos, kag ang mga patay kay Kristo magbanhaw sinuna. Gani kita nga buhi nga nabilin. Pagkasabniton sing tingog sa kaupod nila sa panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa panganod sa kawaan. And so shall we ever be with the Lord. Ngayon, kaupod kita sa Ginoo dayon. Gani, silindri, wherefore comfort one another with this word. Maglinipayay kita. Amo na yung comfort natin kung mag-abot ang pagbulagay. Kaya amo yung rapture na kinatawag, no? Sa pag-abot ni Kristo. Ano ang palipol? Ang palipol sa Philippians chapter 1, verse 31, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kamatayon, hindi na kadlok, hindi na kaperdihan, pagdaog galit. No? Pagdaog, yan mo na nga, hindi na madlok. No? Kung nakabuhi kita din sa nipol, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet
I shall choose, I would not. For I am instead between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Kaya muna nga, ang pinakanamigid kung upod kita sa Ginoo to sa Himaya. No? Upod na kita sa Ginoo. So, kadwa nga importansya sa pagkabanhaw, naghatag sa aton sing confidence sa aton pagpangalagad, sa aton pagwali sa pulong as Christian. No? Because we are commissioned, we are commanded to go and preach the gospel to others. Amo na nga maisog kita, pwede kita nadlog sa pagbantala sa pulong sa Ginoo. Amen? Pangot kaya ating ginuuhi. Muna, panipon siya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Ang magpalitrisan dyan sa Romans chapter 1 verse 4 niya, and I am declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So, naghatag sa atong sing confidence sa pabantala sa pulo sa Ginoo kay gamahanan nga Ginoo ang atong ginawali na buhi ikan sa minatay. Nabuhi siya ikan sa minatay niya. Oh? This is sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 ang basang Bible. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen? Gahong isang Diyos atong pagwali sa may malita kay sa ila kabuangan, no? Isang tao ay natuo sa Diyos kag ang ila Diyos ay napanaw ay hindi buhi, hindi kabuangan, hindi pagpangalagad. No? And then, ikatatlo ang mga ang pagkabanaw sa Ginoo naghatag comfort sa mga auturan ka nga na dulaan sa mga loved ones man, no? Na patay ang utod, yung ginikanan, kung mo asawa, imo bana, nagka-comfort ini, no? Amo na ang bali sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. Ang bali, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Kaya muna na sindiri sa mga nag-una sa atin. Hindi kita magkasabot. Subong sa ibang white paglaon. Gani, siling sa Bible, dapat maglinipayan nila sa siling pulong. Dili sa 2 Corinthians 5, hambal na 3, verse 6-8, therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I see, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So, abyan, no? Huwag kita dapat galitan, no? Kamo na mga loved ones na mo naglamatay. No? Amon tatay, amon nanay, sinanay na mo nabatay. Nagakuros kami, kanta. Sige na, kanta kami. Basta sorry na tulong sa mami, wala ka bangon. Pero kanta siya, at di siya magpalagit, amen? Ang iya mga lulu sa muna, sunod sa kay mami man na patay, nga-pray sila. Mo ga-tipon, tingob sila, ga-circle. Duga-duga, napatrapawa mo yun, ay ilang taon na patay. Buka na mo yung kabuhi, amen? Muna ang kabuhi sa mga anak sa Diyos. Okay, so, ang resolution na ata pag-assurance sa ating sa kaluwasan, ano ba na binuta, ang bansang 1 John 5, 11 to 13. And this is the record that God has given to us, eternal life. And that life is in His Son. He that hath the Son hath life, but he that hath not the Son has not life. Ang may Kristo, ang may anak, may kabuhi. Ang wala, kabato sa anak, may kabuhi. Pabili sa verse 13 niya, ini mga butang, these things have I written unto you, that believe in the name of the Son of God, that ye may know
that you may know, mamanaan mo, that you have eternal life. Muna nga, kita iya kamaan. No? Makutong ta ibati, ay siguro mo nga na naluwas ka o kung may kabuhi ka nga eternal. Yes. Pero mamangkot, makutong ta ka mo, saan o? Saan o mo mabaton? Kaya damo, isang batian ko, tapos mo patay pagta, hindi. Subunggit. Amen? Kung nabaton mo si Kristo, subong. Sa imo tayo gusto na arak sa tira, you have eternal life. But as many as receive him, to them give you power to become the sons of God. Ang anak sa Diyos, hindi na sila pag-awakman kundi magalan sa kamatayan pa kami. Ano na yan? No? Ang assurance sa isa ka tumulong kaya kita nga kasiguruhan. And then, in resurrection, naghatag sa atin si paglaok sa langit. Amen? Oo. Si Kristo sa wife siya mapatay. Hambal niya sa iyong mga apostol. Let not your heart be troubled. Ha? John 14. Chapter 14 verse 1. Magtuo ka mo sa Diyos, magtuo ka mo sa akon. At sa balay sa akon, amay may madamo na mansion. No? In my father's house are many mansions. Pero sa Ilonggo nga version. Sa balay sa akon, madamo ka hulot. Hindi na hulot. Kwarto lang. Dahil ilag na portrib lang ang balay sa isang kilo, damo kwarto, na apartment. Di sa imo dito. Hindi. May imo kaging nga mansion. Amen. Ada isa. Bauti imagine that. No, kada isa. Amo na basin ko, ti ano yung mansion at sa langit. At pinakarami. Kaya nga, hindi tao nag-imo ang Ginoo. Kaya anong ta, pasilungan kung mag-bagyo, mag-uran, mag-init. No. Pwede uranan to, pwede init. Amen? Ang mansyon mo, magasaksi sa imo kung ano ikaw klase, tumulong sa eternity. Ha? Kay tanan, sila sa Ginoo, tanan mo na himo, dili sa duta, dito mo makita sa mansyon mo. Tanan nga reward. Mas-surprise ikaw. Ang pinaka-exciting, makatos langit, mga lantaw, mansyon, ano sila na. Pero siguro kung ay mo ikaw tinahimo sa Ginoo pati lumaya ka magtutuno. Basta blawit sila mansyon mo. Brahmi ka mansyon mo, pwede sila. Ha? Kaya mo na nga, sa Ginoo, pili up your treasures in heaven. Ipon mo bandi. Dapat puno bandi. Imo mansyon. Kaya sila diri ang bandi sa duta. Ginakawat. May makawat na guhab. May tatkat na papas. Kaya sa langit, di na madula. So, tanan nga na himo mo. Sa Ginoo, sa tikon nga natapos na naluwas ikaw, dito tanan, makita mo ang balas ng Diyos. Maskin ko na maghatag ka lang sa tubig sa isa kabata sa ngalan ni Kristo. May reward ikaw sila. Siguro ano, baso, no? Baso, guro nga gold. I don't know. Ay, kupalo, no? Eh, di tanan nga gadget ko to guro, mga may chandelier, puro gold, mga purong kuan ito, mga namin, no? Pero tipo, pag abot mo ito, white sila. Di maya ikaw, asa sa noo. Maya ikaw mag-good Lord, kadto ka sa mansyon ko. Kaya Ginoo siguro, muna pero niya, silid sa mga mansyon. No, ito, ano to, tapos langit, pero maabyanta, ano, makumpaw. Mugalit ka dyan na Kristuhan, ipasipas ka lang sa kalibutan, galit na. So, may aras na, ano nga, butik kahit yan, butik ka pan, pero kiwat sila mansyon na. Kaya lagi pasipas lang. So, saan nuway ka na, kung hindi nga mag-Bible study. Paano na saan ka? Huwag ka tumpi ka, banding ka sa langit, amen? Oo. Kaya mo na nga, hindi ka maglagad sa tao, kundi sa Ginoo. Kaya kita ka ginutan na yung natin. Ang namba diri, no? Siling diri sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy have begotten us again, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance. Panublikon. To an inheritance incorruptible and undefiled. Wow. Ang panublion nga hindi madinunod-nun ay ang kagway madagtaan, undefiled, and that fadeth not away.
reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. O, ipahayag ng Ginoo, abot dito sa langit. Wow! Very exciting. Amen? O, kanami isang ginuta. Muna nga naginimo isang ginuinatanan para sa atin. So, muna yan ang mensahe natin karong hapon nanungod sa pagkabanhaw sa ginuta. Kanami git. No? Siguro kung sige say-say ta hasta kung si manahan bulanan di takatapos no kadang damo sa mga bagay matunan ta sa nanungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gani nga hindi kita magkataka sa pagsunod sa atong Ginoo sa paghalagad. No? Ang pinakadako nga tion nga adlaw sa kabuhi sa mga tumuluo kung makita na natin si Kristo. Amen? When we see Christ, one glimpse of His dark face, also well a race, so bravely run the race. When we see Christ, kanawin, no? So, muna imuunta yan, no? Mag-kwanti kita sa Ginoo natin. Last verse, there is Revelation 22, verse 20. Ang bali, no? He which testifieth these things, saith, surely, I come quickly. Kaga sa verse 22, I come quickly and my reward is with me. Ang diri, I come quickly, even so come, Lord Jesus. Muna nga ang diri, no? Mabalik din si Kristo. So pagbalik ni Kristo, dalaya ang padya, balos sa ating pagpangalagad. No? Yan muna, yan ang paglaom sa katumuluo sa buhi nga Kristo, sa nabanaw nga Kristo. Dako katama. So, ipahayag natin nga ang ginuta buhi. Amen? Pagi sa ating pagtuo, pagi sa ating pagpangalagad, nga diin may bunga. Di po nga lagad kita, way bunga. Ang sabana ko damo, ba lagad, way gatubo. Lumaya daw. No, yung alagad sa Ginoo dapat makita gid nga buhi atin Ginoo. Sa una damo tao ni magpati si mga Kristohanon kay no, ang Kristohanon sa una tama ka makalunuon. Hindi sila gusto mag-Kristohanon. Pero damo Kristohanon nagmadinaogon. Kailangan ka buhi. Sa nipat yun sa nagapadayon. Dani damo nagtuo. Sa una, sa primero pakita niya, ito kita nagsugod sa tiyak. Though, dali lang pista to. Isang pista gabi. Yang nagpungko lang kita sa mga pandal sa balibot, white people dito, white nagsimba kita. Pagsimba na may nagsulod niya malam na driver, tricycle, balon. Ay, in-inyo Diyos. In-Diyos niyo. Nag-adlaw siya kahit simbata, anda may Diyos anda, no? Kita mo Diyos na, kung di siya ka magkagaligan. Pero ato nga tao, bilang adlaw, saan nag-transfer na kita diri? Hitulong niya ako diri. Pero ay pati karsada, no? Sa tanga-tramunan. Agi kami sa ginaraban. Pastor! Buhay kay Diyos mo ba? Kaya nga tawag ko na patay. No? Mutang belatian na kato May tao mang mag-invite sa kamalaang. Timba ka to sa hindi ko to kay New Diyos bulak. Bulak. Hindi daw simba kay bulak ko natin Diyos. Hindi ako na ipahayag ka sa ina, no? Ipahayag ka ang Diyos ng Espiritu na may gahon. Nga makita sa ating kabuhi, sa ating pagpangalagad sa matag adlaw. Hindi lang kung nga no, sa hambal natin, kundi sa buhat makita din na buhi ating Ginoo. Okay, magapangabuhi kita. Ang nagkamuntalan sa pagduko sa ulo, yung sa inyong mga mata. Samtang duko ka mo dira.
mamalandong kita sa pagkabanaw sa Ginoo. Pag ini nga adlaw damo kita nga anak, mamalandong iban aga pa kaina, may sunrise service. Kita iya katurog, no? Adlaw ng katurog ng tatin. Kapares kita ka mga disciples ang una nga gamay lang ang nagkadto sa lulubngan sa pagduwa sa Ginoo. Lahat ng hatod ng hagbo. Tama ka sa no? Kahit pinapatayan Ginoo, hindi na mapakita. Ang pagsaulog sa inyong pagkapanaw, hindi lang once a year. Every Sunday. Kaya ang Ginoo na panaw, first day of the week. Pakita ka sa Ginoo nga, pakita ka sa mga tao nga, Ginoo ta, nga ginalakad buhi. Pakita ka nga, ginasimba ta siya kada naanong adlaw sa simana. Anong adlaw sa simana? Mangkot sila sa imo, abyan. Nga permit mo simba kada Domingo. Ay di buhi akong Ginoo. Sa pagsimba, mo nga matutang. Diba sa atin, nagasimba na, bilog nga adlaw sa Domingo makita. Dila na natin pagkita nga buhi akong Ginoo. Hindi lang iba nga kasimba lang sa katuig. Kaisa lang sa katuig. Every Sunday, every day of our lives, pakita ta buhi Ginoo ta. Sundon na siya, alagun na siya, and believe in Him. So, saying, believe in God, believe in me. Kaya, may kahum ako. Kaya nang kahum ito yan sa akin, lahat ka. Hindi gusto ko. Agod na mahimaya ang amay sa imo kapuso. Abyan amo nga ang purpose, why na manaw Ginoo to equip us with power to serve Him in order that we can glorify God in our lives. Hindi pag ito, hindi kita magpabaya na mag-abot ka sa baan sa Ginoo. You have empty-handed. Hindi nalipay ang Ginoo. Mostly sa atin tinigado mag-alagad sa Ginoo. Damo nag-alagad sa Ginoo nga hindi malipay ang Diyos. Nakaway nila ma-exercise nila pagtuo. Huwag nila makilala ang Ginoo na nga puhi, nagmahanan. Abyan. We can do all things through Christ. Kaya niya Kristo nga tutuod na banhaw din sa minatay. Kaya ang tanan nga gahom sa langit at sa lupa para sa iyo. Pag-commission us to go. Iway pagkabalus ang dalakan sa panahon sa ating kabuhi. Kung saan pag niya magtapos ini. But I believe ang pagkarin ni Kristo madali na ang kamatayon hindi tampaktan at ibili man. Gani nga samtamay kung kita sa ating kabuhi, kamalandong ka. Ano ba mahimo ko sa imo? Ano ba mahimo ko sa imo? Samtang may kabuhi pa ko. Kabay pa abyan. Sundon mo kung ano ang will sa Ginoo sa imo kabuhi. Kaya hindi kita kapatid sa Ginoo. Since ang Bible, work while it is day, night cometh when no man can work. Hindi na kita makalagat magtutang kagabi. Gani, sa sininga gabi, ayhan sa imo kabuhi, subutong mo loo, you believe that the Lord is risen from the dead, na panahon mo na. Kagwiling bala ikaw, may pahayag inang Kristo nga nabanhaw sa imo kabuhi. Mag-alagad ka dito doon. Makita sa imo kabuhi ang kahon niya. Sino yan willing to be your kamot? Pray to God bless. Salamat.